Mrs. na in love sa kakambal ng mister. Sa unang tingin, perpekto ang buhay ni Andrea. May maayos na bahay sa Cavite, isang 8 taong gulang na anak na lalaki, at isang mister na masipag at responsable, si Daniel. 11 taon na silang kasal. Tahimik, stable, walang skandalo. Pero may isang bagay na patagal nang nawawala. Init, kilig. Yung pakiramdam na pinipili ka araw-araw. Si Daniel ay mabait pero tahimik. Palaging pagod, palaging trabaho ang nasa isip. At si Andrea, unti-unti siyang naging anino sa sarili niyang bahay. Hanggang sa dumating siya, si David, ang kambal ni Daniel. Hindi alam ng karamihan na may kambal si Daniel. Lumaki silang magkaiba ng landas. Si Daniel, tahimik at seryoso. Si David, palangiti at palabiro. Pareho ang mukha, pareho ang tindig, pero magkaiba ang aura. Galing si David sa Canada. Umuwi dahil sa business proposal at para dalawin ang pamilya. Unang gabi ng hapunan, natigilan si Andrea nang makita siya sa pinto. Parang si Daniel, pero hindi. Mas buhay ang mga mata, mas magaan ang presensya, at nang ngumiti ito, may kung anong gumalaw sa dibdib niya. Sa mga sumunod na araw, madalas si David sa bahay. Minsan para sa negosyo nila ni Daniel, minsan para makipagkwentuhan. Napansin ni Andrea mga bagay na hindi ginagawa ng asawa niya. Tinutulungan siya ni David maghugas ng pinggan. Tinatanong kung kamusta ang araw niya. Napapansin kapag nagpagupit siya. Bagay sa yung buhok mo, minsang sabi ni David. Hindi iyon mali siya, pero para kay Andrea, matagal na niyang hindi naririnig ang ganong simpleng papuri. Isang gabi, naiwan silang dalawa sa sala. Tulala si Andrea sa TV. Tahimik si David sa kabilang sofa. Masaya ka ba? Bigla nitong tanong. Natigilan siya. Anong klaseng tanong yan? Yung totoo. Hindi siya agad nakasagot dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may nagtanong sa kanya niyan. Hindi niya sinasadyang maikumpara, pero hindi niya maiwasan. Kapag magkasama silang tatlo, napapansin niya kung gaano kaiba ang kambal. Si Daniel, diretso sa trabaho pagkatapos kumain. Si David, nananatili sa mesa, nakikipagkwentuhan. Si Daniel, bihirang magtanong ng, "Kamusta ka?" Si David, laging may follow-up. Unti-unting nagiging magulo ang isip ni Andrea. Pareho ang muka, pero magkaibang pakiramdam. At isang gabi, habang nag-aayos siya ng laundry sa likod ng bahay, biglang umambon. Sumilong siya sa may pintuan. Sumunod si David. Magkalapit. Masyadong malapit. Delikado to. Bulong niya. Alin? Tanong ni David. Hindi siya sumagot, pero pareho nilang alam. Hindi sila nagplano, hindi rin nila inamin agad. Pero may mga titig na masyadong tumatagal. May mga sandaling masyadong tahimik. Isang hapon wala si Daniel. Overtime sa opisina. Nasa kwarto si Andrea, umiiyak. Hindi dahil kay David, kundi dahil sa pakiramdam na hindi na siya nakikita ng asawa niya. Kumatok si David. Pwede ba kitang makausap? Doon nabasag ang pader. Hindi sila agad nagkasala. Hindi agad may nangyari. Pero umamin sila sa isang bagay na mas mapanganib. Nararamdaman nilang isa't isa. At doon, nagsimula ang totoong problema. Sinubukan nilang umiwas. Binawasan ang pag-uusap. Hindi na nagkakasabay sa kusina.
Hindi na nagtatagal ang tinginan, pero mas lalong lumakas ang tukso. Dahil sa bawat pagpigil, mas lalo nilang nararamdaman ang bigat. Isang gabi nahuli sila ni Daniel. Hindi naghahalikan, hindi magkahawak, pero magkalapit. Masyadong malapit. Tahimik ang buong bahay. May gusto ba kayong sabihin? Tanong ni Daniel. Walang makasagot. Sa unang pagkakataon, hindi magkapareho ang mukha ng kambal. May sakit sa mata ni Daniel, may guilt sa mata ni David. At si Andrea, wasak. Hindi sumigaw si Daniel, hindi nagwala. Mas masakit pa ang ginawa niya. Tumahimik, lumayo. Sa loob ng bahay na iyon, naging malamig ang hangin. Nag-usap ang magkapatid. Sa garahe, walang saksi. Alam mong asawa ko siya, sabi ni Daniel. Hindi ko ginusto, sagot ni David. Pero nangyari. Masakit ang katotohanan. Hindi lang asawang nawawala kay Daniel. Kambal din. Si Andre ang kailangang pumili, hindi dahil sa kung sino ang mas masaya kasama, kundi dahil sa kung sino ang pinangakuan niya. Isang gabi, kinausap niya si David. Hindi tayo pwede. Alam ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil mali. Tumango si David. At kinabukasan, umalis siya ng Pilipinas. Walang drama, walang eksena. Tahimik na pamamaalam. Hindi naging madali ang pagbabalik sa normal. Nag-therapy si Andre at Daniel. Masakit ang mga pag-uusap. Lumabas sa mga sama ng loob na matagal nang kinimkim. Napag-usapan ang mga pagkukulang. Napag-usapan ang mga pangangailangan. Unti-unting bumalik ang komunikasyon. Hindi na sila pareho ng dati pero mas totoo na sila ngayon. Mas bukas, mas aware. Isang taon ang lumipas. Isang hapon, may natanggap na email si Andrea mula kay David. Maikli lang. Salamat sa pagpili ng tama. Sana maging masaya ka. Ngumiti siya. Hindi dahil may natitira pa, kundi dahil natapos ito nang hindi tuluyang nasira ang lahat. Lumabas siya ng kwarto. Naroon si Daniel, nagluluto. Uy, tikman mo nga to, sabi nito. Ngumiti siya. Hindi perpekto ang pagmamahal. Minsan, dadaan ito sa tukso, sa pagkakamali, sa pagkalito. Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi yung mas nagpapakilig, kundi yung pinipili mong panindigan kahit mahirap. At sa huli, natutunan ni Andrea, hindi lahat ng nararamdaman ay dapat sundin. Dahil minsan, ang tama ay mas mahalaga kaysa sa masarap sa pakiramdam.